guys, magandang araw sa ating lahat. Kumusta kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. At ako naman, mabuti rin ang kalagayan ko. At mayroon na naman tayong panibagong vlog na isi-share sa inyo, pero nandun lang ako sa loob ng bahay. Nakita nyo naman, ako ay naglilinis ng mga gulay kasi magluluto tayo ng ating dinner. Atin na lang, no? Kasi video naman nito, kaya atin na lang. Ayan guys, wala akong magawang i-content, kaya ito i-content ko kung paano ko ginagawa ang aking gawain sa tuwing hapon na nagpe-prepare ako ng dinner. Kaya pasensya na, shout out kay Bing Bumatay at sa iba pa, kay Life, Pleasure and Faith kung hindi man ako nakakasupport sa kanyang premiere, at ako'y busy sa kusina at 6, at sa ibang oras naman ay nandito yung amo ko, kaya pasensya na guys kung hindi man ako nakapag-support sa inyo, pero nagre-reply po ako, nag-leave ako ng comment. Ang iba nilalike ko na lang kasi iniiwan ko lang po yung cellphone ko sa loob ng kwarto. Nabubulol na ako sa loob ng kwarto at magkuskus balik kubita, kuskus kusina, kuskus living room. Yan ang gawain ng kunyang dito sa abroad. May pahinga man pero saglit lang. Tatago sa toilet, pindot-pindot ng cellphone, sisilipin si amo kung naandyan, kung wala, takbo sa toilet ulit at uupo saglit at pindot-pindot ng cellphone, comment, view sa Facebook, view sa YouTube, view sa TikTok, kung saan-saan apps para lang maaliw yung sarili, at pagkatapos mag-view at magpindot-pindot ng cellphone, balik na naman sa trabaho, si cellphone ibalik sa kwarto at magkunwaring masaya ang araw, healthy, kahit na hindi naman, kahit moody, pinipilit pa rin masaya dahil nandyan si amo, hindi nagtatrabaho, nandyan lang sa loob ng bahay, at yun ang kamera natin. Kahit ba naman sabihin may kamera na sa loob ng bahay, pero mas higit pa ang kamera ng mga mata ng amo natin. So ang nakarelate dyan, siguro magre-react kayo kasi dito sa bahay entire, magmula doon sa dulo ng Chinese house papunta dito sa bus stop, paakyat dito sa amin ay mayroon yan kamera, kaya hindi ka makadala ng boylet dito kung gusto mo, kasi pinagbabawal yan dito sa mga amo ko ang magkaroon ng boyfriend. Ayaw nila ng katulong na mayroong boyfriend, or ayaw nila na laging nakatilibabad sa cellphone na nakakikipag-usap sa lalaki or sa friend. Okay lang sa kanila guys ang maghawak ka ng cellphone, basta hindi ka lang nakapag-chika babe sa iyong mga girlfriends o boyfriends. Mas gusto pa ng mga amo ko na manood ka ng movie sa cellphone mo kaysa magtilibabad ka sa cellphone na kausap mo yung friends mo, boyfriends mo. Ay hindi pwede yan sa kanila. Kaya ipinagbabawal yan dito, kahit nga matulala ka at tumingin ka dyan sa labas ng bundok at mag-imagine ka lang, sasabihin ka kagad na, oh, may problema ka ba? Huwag mong dalhin dito yung problema mo sa abroad. Iiwan mo yan doon sa Pilipinas. Kung may argument kayo ng pamilya mo, may problema ka, huwag mo dalhin dito dahil maaapektuhan ang trabaho mo, pati ikaw. Yan ang sinasabi ng anak ng amo ko. Oo guys, sinasabi ko na mabait ang mga amo ko, pero hindi lahat ng oras ay hindi ito magiging tupakin. Anytime na gusto nilang magalit, magkunwaring nagagalit para lang mapansin sila, ay gagawin nila sa yun, no? Kaya tayong mga kunyang dito sa abroad, alam naman natin na sa bawat isa sa atin ay napaka-busy sa loob ng bahay. Akala mo nasa opisina tayo, na feeling natin nasa opisina. Kaya pasalamat tayo sa mga among free tayo sa cellphone, may free tayo sa oras, nakakatulog sa hapon, nakakapagpahinga ng maaga, at lalo na may communication tayo sa pamilya natin, dahil may ilang mga kunyang sa iba't ibang bansa na pinagbabawal gumamit ng cellphone, bawal mag-day off, bawal makipagkwentuhan sa kaibigan, bawal makipagkwentuhan sa neighbor, bawal magbigay ng pagkain na kahit na sino, at bawal ka mag-say hi, hello kahit katabi mo na siya. Yan guys. So ako naman, ito
naglilinis ng bahay, pag okay na, hindi na minamalarya yung kamay ko kasi minsan yung sobrang gamit ng cellphone nakakaano man guys sa kamay, yung bang nakakapagod na rin. No, kasi hindi lang naman sa YouTube yung inaasikaso ko guys. Mayroon din akong pupo, baka gusto nyo, interesado kayo. Mayroon din akong reels, baka gusto nyo, pwede nyo rin akong ipalo. Kasi naghahanap buhay ako guys. Wala kasi akong sinasandalan na iba, kundi ang sarili ko lang. Gusto ko na rin na magbagong buhay kasi sabi ko nga, hindi na tayo bumabata, tumatanda na tayo. Hindi na tayo pwedeng magpabanjing-banjing para lang nagustuhin natin ang kagustuhan natin na maging malaya. Tayo ay papunta na sa matanda at mag-ugod-ugod na, wala na tayong aasahan sa ating lakas, sa ating katawan, kundi ang magpahinga balang araw kung may ipon tayo, may is-is tayo, at lalo na mapagtapos natin ang ating mga anak sa pag-aaral nila at may pundasyon tayo sa Pilipinas. Guys, hindi man ako sabing nagmamalaki o na sinasabi ko kahit wala ako guys. Trinatry ko rin yung mga plano ko sa buhay na i-share sa inyo. Trinatry ko rin yung motivation ko na i-share ko sa inyo para ma-challenge yung isipan nyo, puso nyo at makapag-isip-isip kayo ng tama kung ano ba ang dapat yung gawin sa inyong mga sarili. Tama ba na i-priority ko yung friends ko? Tama ba na i-priority ko yung banjing-banjing ko? Tama ba na i-priority ko yung pagta-travel ko na wala akong ipon, wala akong pundasyon, wala akong bahay, wala akong lupa? Tama ba na mag-pretend ako na mayaman, may pera, mapagkunwari? Pwede naman tayong mag-pretend kung kaya ng konsensya natin. Pero kung sa kaloob-looban mo na hindi naman totoo, ay huwag nyo nang gawin. Kasi, alam nyo, mahirap din naman yung magkunwari ka tapos balang araw malaman din ng friend mo na ganun pala hindi totoo, di mas lalo kang mapapahiya. Kaya kung may chance man tayo dito sa mundo na pinagkaluban tayo ng Diyos na magandang buhay, magandang trabaho, malusog na pangangatawan, ay hindi po natin pwedeng abusuhin yun. Kung inabuso man natin yun, ay dapat unti-untihin na natin baguhin ang sarili natin at ipaganda ang buhay natin. Habang tumatanda tayo ay mayroon pang taong mag-alala sa atin, diba? Halos kalimitan kasi ngayon sa panahon, pera-pera na lang, diba? Yun ang sinasabi ko. Sa paniniwala ko lang na mas mahalaga ang pera kaysa pagmamahal. Hindi nyo ba napapansin? No? Siguro hindi na to bago sa inyo na mas mahalaga ang tao kapag may pera. Pag wala kang pera, hindi ka pinapansin. Kung ano lang ang level mo, doon ka lang. Pero kung mas mataas ang level mo, mataas din ang tingin nila sa'yo. Pero kung putik ka, putik lang ang tingin nila. Pero kung pera ka, pera din yung tingin nila sa'yo. Ganun ka ka-importante sa tao. Ganun ka ka-useless sa tao. Kaya tayo na habang binibigyan tayo ng pagkakataon ni Lord na gumanda ang buhay, mag-improve ang buhay, ay iingatan natin ito na hindi mawala. At isa pa, hindi lang puro trabaho, hindi lang puro pera ang iisipin natin. Syempre, pag mayroon na tayo, ay pwede na tayong magbanjing-banjing, magpasyal doon, pasyal dito, kakain doon, kakain dito, bili doon, bili dito, di ba guys? So, ganun ang motivation ko sa aking sarili. Kung kayo ay may pangarap ay gawin nyo. Hindi lang sa inyo, kahit sarili ko, gagawin ko rin yun, no? Ang motivation ko sa sarili ko ay magsumikap. Kahit ba naman madapa ako, magulong-gulong ako, tatayo pa rin ako. Kasi alam nyo guys, danas ko yung hirap sa buhay na dinanas kong ng mga panahon nung wala na akong pera. Ayan yung amo ko, kahit naandyan yan siya, nagbibideo pa rin ako. Kaya yan siya, wala yan siya pakialam, magbideo-video ka man dyan, ang importante nagtatrabaho ka. Yung mga amo ko dati nagsabi kasi yan na pwede ka mag-vlog, pwede mo gamitin yung cellphone mo para pag uwi mo mayroon kang extra income. Mabait totally yung mga amo ko guys, kaso di yan maiwasan na may mga tupak ang mga yan, lalo na pag
stress sila sa kanilang mga trabaho, naku, sa'yo yan ipagbunton pag may nakita kang mali. Kahit wala kang mang mali, magkunwari lang yung galit para lang makuha ang atensyon mo. Ganon sila guys. Kaya tayo na naandito sa abroad, mag-ingat palagi, kumain ng maayos, ang pakabusog, at matulog ng maaga. Except sa akin, hindi talaga ako nakakatulog ng maaga, kaya yung mata ko maiitim na. Kasi nag-iisip ako kung ano na naman sa second day ang gagawin ko na iba-vlog. Kaya maraming salamat sa mga taong nanood, nag-like, nag-share, nag-comment sa mga upload video ko at nag-subscribes. Guys, isang paalala lang, lagi po tayong mag-iingat kahit saan man tayong magpunta, magdasal, at huwag palaging maggamit ng cellphone kung nasa kalsada, at huwag palaging maglagay ng headset sa tainga kung naglalakad sa daan. Mag-ingat at mag-focus sa lahat ng bagay dahil hindi natin alam ang sakuna na mangyayari sa buhay natin sa kahit anumang oras. So yun yan guys, salamat sa mga taong nagsusuporta sa akin at nag-appreciate at nag-a-advise sa akin. Special mention ko palagi si One Hit Wonders kasi minsan, hindi lang minsan na ini-encourage niya ako sa mga bagay, lalo na pag nadi-disappoint ako, nandyan siya sa akin. So kailangan tayo magpakatatag, huwag manghinaan ng loob. Kung panghinaan man ng loob, kumapit sa Panginoon, tawagin siya, gumising ka ng madaling araw at doon ka magsalita sa Kanya sa lahat ng sama ng loob mo. Doon mo siya kakausapin sa buong puso na mayroon kang pagtitiwala sa Kanya, dahil lahat ng kahilingan mo, hindi man yan on the spot niyang ipagkaloob, pero ibibigay niya yan sa tamang panahon. Ang lahat ng kahilingan natin ay may divine timing sa atin. Kaya huwag mawalan ng pag-asa, tuloy ang buhay, tuloy ang pangarap, tuloy ang laban, hanggat may hininga, hanggat kaya pa, ay mayroong pag-asa. Lagi natin isaisip sa puso, kaya natin to, kaya natin to, kaya natin abutin ang ating mga pangarap. Makakapag-ipon tayo, makakapagpasaya tayo ng pamilya natin. Lahat na, ipagdasal na natin sa Panginoon. Huwag na huwag kayong mag-atubili o mag-alinlangan na lumapit sa Kanya dahil siya lang ang makakasagot sa lahat ng kahilingan natin at makakapagkaroon ng solusyon sa mga problema natin. Si Lord lang ang nakakaalam ng tunay na hinain natin sa puso at isip natin. Kaya sa Kanya tayo kakapit at humingi ng tulong. Siyempre, habang humingi tayo ng tulong, magsumikap din tayo guys. Kasi kung hindi tayo magsikap, hindi rin niya tayo tutulungan. Kung nakikita Kanyang tamad, ay hindi Kanya pagbibigyan, hindi Kanya ibibless. Kaya ipakita mo rin sa Kanya na sincero ka sa lahat ng kahilingan mo, sincero ka sa lahat na gusto mo maabot sa buhay mo. Tayong lahat ay may pangarap.